Good day. Ako po si Victor Fernandez at ito po ang aking PowerPoint presentation tungkol sa the Revolution of 1896 and Rizal. Rizal playa for lifting and his rustication order. Rizal political ideas did not change even if he was an exile in Dapitan. This point was evident in the reform he identified which have to implemented in the country by the Spanish government. Ito po na-identify ng Spanish government ang nangyayari implemented po sa kanilang country. Tapos po si Carnicero po, who was the politico-military commander of the Pitan, with Rizal and assure him possible support from Carnicero friends in Madrid. Kumbaga susuportahan daw po ni Carnicero si Rizal po at mga kaibigan doon sa Madrid. Tapos sinabihan niya rin po si Rizal na may posibilidad na maging priors obstruction to granting of this reform. Kumbaga magkakaroon daw po sila ng problema sa mga gantong sitwasyon. The control of national government by Ochado was short-lived. Ramon Blanco soon took over the new governor-general. At this point, Rizal retrained his appeal for the lifting of his deportation order to Blanco. Rizal sent his letter of reconsideration of his situation to Blanco on February 13, 1894. Owing to Blanco involved in Morgo campaign, he did not play to Rizal correspondent. Dito po, si Ramon Blanco po yung naging bagong gobernador general. At sa si Jose Rizal naman po is nag-appeal po para i-deport po si Rizal. Nag-appeal po siya kasi di-deport po siya ni Ramon Blanco. Tapos po Ramon Blanco is involved po siya sa Moro campaign. Kaya naman po, yung pag-appeal ni Jose Rizal is hindi niya pinansin o isinawalang bahala niya lang. Attempt to win back Rizal to Catholicism. While in the Pitan, attempts were made by Catholic Church through the Jesuit to win back Rizal to the fold of Church. Efforts were exerted by Father Antonio Obach, Father Villa Clara, and Father Francisco Sanchez, but they all failed. Ito naman po is yung pinapabalik po ng mga pari po si Dr. Jose Rizal sa Catholicism, kaso nga lang po hindi po sila nagtagumpay kasi po alam po ni Rizal yung mga totoo nangyayari po sa Catholicismo, yung mga kasinungalingan po ang ginagawa nila doon. Tapos po yung a second strategy was applied by the priors through the use of spy to trap Rizal. Pablo Mercado, whose real name was Florinco Namanan, was sent by the prior to the Pitan to spy on Rizal. Namanan agreed to work for the price due to promise of recollect that he shall be conferred to try the procurator of recollect if he succeed. Yun nga po, bali po ng spy yung mga pari po si Pablo Mercado po, na ang tunay na pangalan is Florencio Namanan, para po spyan si Jose Rizal po sa Dapitan. Dahil pumayag naman po si Pablo Mercado dahil po may pinangako po sa kanya ang mga pare na kung sakali magtagumpay man yung mission nila ay bibigyan siya ng prior curator. Attempts to rescue Rizal from the Pitan. Rizal's friend in Manila and Europe learned about Blanco's suggestion for Rizal to leave the country. The Grand Regional Council of Philippines Masonry reacted this by generating funds for Rizal trip to Spain. While the Mason wanted Rizal to leave the country for good, his friend in Europe had another purpose in mind. Yun nga po, bali po, kasi nga po diba, i-deport nga po si Jose Rizal sa Dapitan. Bali nga po, yung mga kaibigan niya ay tinutulungan siya para hindi po matuloy yung pagpapadeport sa kanya ni Blanco po. Yun po. Bali, pero di pa rin po ata silang tagumpay na kasi nga po ayun na po yung talagang desisyon ni Blanco. The last attempt to rescue Rizal came from Katipunan. Based on the Katipunan plan, Rizal had to keep in the Philippines for him to really lead the revolution. Bonifacio, the Supremo of the Katipunan, commissioned Pio Valenzuela to be his emissary to Rizal. Yun po, bali nga po, binalak din po iligtas ni Bonifacio si Jose Rizal po para po mag-lead sa Katipunan kasi nga po syempre sobrang talino niya po. Tapos si Bonifacio naman po is siya nga po yung parang tumatay yung pinuno ngayon nun. Pero ang gusto niya talaga mamuno nun ay si Jose Rizal.
Yun lang po. Tapos sa ano naman po. First result true of no longer accepting the appointment. Later, he backed down this change decision stream for his thinking of that if reject the appointment of revolution break out he would suspect wanting to stay the country to lead the revolution in the world of Guerrero 1998. Rizal opted to run a race with Bonifacio Revolution. Yon, bali ano po, hindi po tinanggap ni Jose Rizal yung ano sa kanya, yung appointment sa kanya. Tapos ano po, ay parang ayaw niya po na kasi ng revolution, parang ang gusto niya lang po is yung maayos na ano, maayos na pagpapatakbo na para maikipaglaban po. Kasi si Bonifacio po is ano po siya, parang ang gusto niya pong katarungan is yung makipagdigmaan, makipagpatayan. Samantalang si Jose Rizal naman po, ang gusto niya lang po is gamit yung talino niya po na parang dadahan-dahanin niya, ibabypass niya po yung mga kalaban. Tsaka pa, para po makalaya po ang Pilipinas po. So, on August 23, the historic cry of Pugad Lawin took place when Bonifacio asked the Catimores if they were ready to fight the Spaniards whatever they cost. All those who attended expressing their willingness to fight the Alas, approving Bonifacio ordered them to take out Rosadelas to peace shooting mabuhay ang Pilipinas even the beginning of the Philippines Revolution against Spain. Yun nga po, bali po, yun nga, ang gusto talaga po ni Bonifacio, digmaan po talaga yung patayan. Tapos yung mga sedula po nila, ay pinapunit ni Bonifacio. Parang yung sa movie po na pinanood namin nun sa, ano po, yung kay Andres Bonifacio po. Yung sumigaw po siya ng ano, ng yun nga po, punitin ang sedula. Kasi nga po, gusto niya po, parang makalaya na yung Pilipinas sa pang-aapi ng mga Espanyol. Rizal eventually learned of outbreak of the revolution to the newspaper he was able to read. On August 30, 1896, Blanco issued a gubernatorial decree declaring upstate war in Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Manila, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, placing them under the martial law. Sa yun nga po, si Blanco po is nag-declare na rin po ng laban po sa mga iba't ibang panig ng bansa ng Pilipinas. Kasi nga po, parang natunugan na rin po nila na parang gusto na rin talaga mga class ng mga kapwa natin Pilipino. On October 6, Rizal was informed that the would be taken to Fort Mojuichi, the prison citadel of the city. Upon arriving at the port, General Disposal told Rizal that be shipped back to the Philippines on board Colon on the same date. He left Barcelona for Spain. At this point, Rizal had realized that he had lost against the revolution in the Philippines. Yun po, parang nahuli na nga po si Rizal doon kasi nga po, dahil sa pag-a-class niya. Tapos, sa ano naman po, si Rizal naman po is parang nawala na po siya ng pag-asa sa ano niya, sa pag-a-class niya, pag-revolution niya, ano, para makalaya po yung Pilipinas. Kasi parang nalow moral na po siya kasi parang, kasi nga po, nahuli na siya. Kasi parang gusto na siya ipakulong po. Rizal friend and your friend what happened to him and decided them to come him to rescue. Regidor and Lopez transmitted telegram to an English lawyer in Singapore, Hagport, to rescue Rizal by means to write habeas corpus. This failed since Chief Justice Lionel Cox did not grant the right. It was under the jurisdiction of British authorities in Singapore based on the existing international law. Yun po, parang nalaman po ng mga kaibigan ng si Rizal na sa Europa na ano na ganun nga pa yung gagawin sa kanya, kaya nagpadala po agad to ng mga sulat para sa mga nakakataas para po mailigtas siya. Pero hindi po ito granted ng Chief Justice kasi nga po may mga British authorities po dong naka subaybay. Tapos yung the streamer arrived in Manila on November 3, 1896 under tight security. Rizal was brought integrated at Port Santiago. Meanwhile, the Spanish authorities commenced their expedition of fishing all evidence can use against Rizal, those who sympathized with Rizal with harassment and torture. Yun po. Maling, nung dinala na po si Jose Rizal yun sa may, nung dinala na po si Rizal dun sa may ano po, Port Santiago. Parang yung mga ano po, mga authorities po is mga ebidensya daw po laban kay Rizal ay itinago. Kasi nga po, parang ayaw nila ipakita ng
paano nila namatay si Rizal, paano tinorture, ganun po. On December 26, 1896, he military court tried to Rizal and later prosecuted him guilty of rebellion, sedition, and conspiracy. The Spanish authorities believed this was writing palely necessary in the rebellion which become a revolution. Yun nga po, napatunayan po ng mga military o yung mga court justice po na si Jose Rizal po is guilty po sa pag-aaklas po, tapos sa mga pagsisira sa mga Espanyol, tapos nalaman din po nila na yung mga sulat ni Jose Rizal is patungkol po sa pagre-rebellion, kaya naman po yun, nahatulan po siya ng guilty. Rizal, the last hour. Ito naman po, on December 29 naman po, 6 a.m., Kapitan Rafael Dominguez read before Rizal's death sentence execution was scheduled the following day. Rizal was transferred to his death cell in Port Santiago. Here he received numerous visitors including his counsel, some Spanish official, and several prize former professor with whom supposed discuss reason and religion. Yan po, pagkadating po ng 6 a.m. po, si Captain Rafael Dominguez po, binasaan na po siya ng death sentence. Kasi nga po, dahil doon sa kaso niyang pag-aaklas. Tapos tsaka po siya inilipat doon sa may death cell niya sa Port Santiago, yung pinakakulungan niya po kung saan po siya dapat tinotorture. Tapos doon nga po, dumating po yung mga bisita niya, yung mga konsehal, mga Spanish official, mga pare, yung mga luma niyang professor. Tapos yun nga po, diniscuss po yung mga reason kung bakit ganun nga po yung nangyari. In his last hour, Rizal read the Bible and Thomas Kempis' imitation of Christ. He also read the poem Mi Ultimo Adios, which consisted in alcohol burner. When his family came to see him, he asked pardon from his mother and talked to his sister. They entered in his cell one by one. Yun nga po, bago po namatay si Rizal, may sinulat pa po siyang poem na yung ang title is yung Mi Ultimo Adios. Sumisimbolo raw po yun sa alcohol burner. Tapos yun, kinausap niya po yung nanay niya at kapatid niya at humingi po siya ng tawad sa mga nangyari. He also wrote letter in his letter addressed to Pasiano Rizal. He asked his brother to ask their father for forgiveness for all pain he had caused him. To his friend Ferdinand Blumentritt, he wrote, "When you receive this letter, I shall be dead by then. Tomorrow at 7, I shall be shot, but I am innocent of the crime of rebellion. I'm going to die with tranquil conscience." Yun nga po, kinausap din po ni Jose Rizal yung kapatid niya na humingi po ng tawad sa kanilang ama dahil nga po marami po tong nagawang kasalanan. Kasi nga po, syempre, siya yung naging dahilan po. Tapos si Jose Rizal po, nagsulat din po siya ng sulat para pa kay Ferdinand Blumentritt. Tapos yun, ang nakasulat po doon is, kung ma-receive mo man ang sulat na ito, ay malamang patay na ako. Pero ako ay inosente sa salang rebellion. Tapos mamamatay raw po siya ng may dignidad. Yun po. Tapos, on December 30, 1896 at Luneta, Manila, 7 a.m., the 35 years old patriot was shot in back by a firing squad. He hesitated, turned half away around the place he executed, and fell on his back to the Philippine sun. Yon. Bali nung December 30 po, 7 a.m., binaril po si Jose Rizal ng firing squad sa likod sa edad na 35 years old. Tapos, pinilit siya pong humarap sa watawat ng Pilipinas o tumarap sa langit. Kasi nga po, nung mga panahon na yon, ang ibig sabihin po ng mamatay ng nakadapa is parang walang simbolang ngayong kamatayan. Mga parang wala ang kwenta. Pero si Rizal po matalino, bago po siya namatay, pinilit niya pong humarap sa watawat ng Pilipinas at sa langit para po malaman po na namatay po siya ng may dignidad. Yon. The martyrdom of Rizal. Rizal's death was an emotional event in our history as produced martyr and result is from social change or transformation in our lives as a people. We have to define martyr as a person who is put to the death, made suffer greatly because of religion or beliefs, other elements, martyr useful of life, dedication to the high purpose. To Rizal was put to death supervision by dominant political forces. He represents a sector
society with had begun to cause trouble and therefore constituted a real threat to existing social order. Yun nga po, after po mamatay ni Jose Rizal, nagkaroon po ng pagbabago sa Pilipinas. Kumbaga po, yung mga Pilipino po is naging matalino na po. Kumbaga, hindi na po sila nagpapaalipin sa mga Kastila. Kaso nga lang po, nagkaroon po ng mga religion, mga paniniwala na kumbaga parang ito yung naging daan para po sa mga dedication ng buhay nila. Tapos yon si Jose Rizal po naging martyr po siya. Hanggang ngayon po yung mga meron pa rin, tuloy pa rin po yung mga mga paniniwala ng mga Espanyol na naisali na po sa mga Pilipino, yung mga relihiyon, mga paniniwala po. Hanggang ngayon po sa social, yun nga po. Yan, yun lang po yung aking report. Thank you po sa pakikinig po.